Aminadong cheater si Barbie. Dahil unti-unti na raw siyang nahuhulog sa katrabaho niya na miyembro ng LGBTQIA+ community na si Joyce. Yan ay kahit na may 1 taong ka-live-in partner itong si Barbie na si Leo. Ang depensa naman ni Barbie, mas nabibigyan daw kasi siya ni Joyce ng pagpapahalaga na matagal niya nang inililimos sa kanyang ka-live-in na si Leo. Kaya naman kausapin na nga po natin si Barbie ng Bulacan. Barbie, magandang tanghali sa'yo. Barbie? Hello po. Magandang tanghali, Barbie. Nasaan ka ngayon? Po. Nasa bahay o nasa trabaho? Nasa bahay po ngayon. Ano ba yan? Day off? Yes po. Okay. Sige. O, tama ba yung pagkakasabi namin? Unti-unti ka na nahuhulog dito sa kasamahan mo sa trabaho na si Joyce kahit na may ka-live-in partner ka na si Leo. Opo, Kuya Poy. Ano? Yun po talaga yung ko ngayon. Naguguluhan po ako. Okay, sige ganito. Magka-live-in partner kayo for how many years na? 1 taon pa lang? 1 year, opo. Oo. Si Leo, nandyan lang ba sa paligid mo? Baka bigla kang matuktukan? Hindi naman po. Hindi naman. Okay, sige. Nililinaw lang natin, ha? At syempre, baka maging masyado ka ng komportable. Nandyan, nakikinig lang pala. Ayan, pero, eto na nga tayo, Barbie. Ano ba yung mga inililimos mo? Ano ba yung mga expectations mo sa relationship ninyo na maaring noon na ibibigay ni Leo at ngayon ay hindi na? Bali, Kuya Poy, nung nanliligaw pa lang po siya, yun po, yung hinahanap mo sa isang lalaki na sweet, ganito, ganyan, kahit sa i-date ka or kahit na hindi ka i-date basta yung pag-aalaga. Lagi nandyan. Opo, lagi po siyang nandyan. Nung nanliligaw pa lang po siya. Nung nanliligaw, pero, okay. Opo. Nung simula po, nung sinagot ko po siya, okay pa naman po. Mga ilang buwan yun? Mga ilang buwan? Halos mga 3 months to 4 months, okay pa naman po kami. Yung okay sweet. pa naman po yung pakikitungo niya sa akin. Ganun pa rin po, simula nung nanliligaw siya. Okay. Pero, nung na po siya, nung lumipat po siya ng work, medyo, alam ko medyo busy siya, ganun. Pero, di ba po, kahit naman, kahit na anong busy mo, syempre, nag-live-in na po kasi kami nun, Kuya Poy, nung nakalipat po siya ng work na medyo maayos. Ayan na, nagsama na. Opo, nagsama na po kami. Doon na po, parang nag-iba po, parang naging cold na po. Hindi naman kaya dahil doon sa masyado na kayong pamilyar sa isa't isa at araw-araw na kayo nagkikita, ano ba yung, kasi syempre, merong mga adjustments sa mga mangyayari sa ganyan. Baka hindi mo na siya nakikita na parang di naman na siya nagbibihis pagkakaharap ko. Natural, iba yun kapag anong nanliligaw pa di ba? Pero ano bang, be definite, ano ba, nung nagde-date kayo, lumalabas kayo, ano ba yung mga ginagawa? Ano yung klase ng paghawak niya man lang sa'yo kapag magkasama kayo? Yun ba? Lahat yun nag-iba na? Opo, Kuya Poy. Lahat po nag-iba. Parang na po siya, parang masyado na po siyang naging komportable sa akin. Na parang binabaliwala niya ako. Na okay, nandiyan ka lang, ganun. So yung sweetness talaga niya ay nawala na lang bigla nung nagsimula na kayong maging live-in partners. Opo. So yung mga yakap, medyo lumamig na o wala nang yakap? Opo. Yayakap siya. Una po ako magyayakap sa kanya. Tapos yayakapin niya rin po ako. Pero siguro mga 1 minute, ganun. Parang tatalikod na siya, ganun. Parang hindi, yung alam niyo po, yung hindi na po kami nakakapagkwentuhan, na nakahiga po kami, hindi po kami nagkukwentuhan. Nagse-cellphone na lang siguro. Cellphone? O tulog na? Opo. Cellphone, minsan magsa-cellphone siya. Tapos tatanungin ko siya, sabihin niya, antok na siya, ganun. Matutulog na siya. Yung mga halik, may excitement pa ba sa mga halik niya? Kasi mararamdaman mo yan sa halik ng partner mo. Anong pinagkaiba nung halik niya noong nag-uumpisa pa lang kayo sa mga halik niya ngayon? Tuyo na ba? Ibang-iba Kuya Poy. Parang, alam mo yun, hindi siya sa akin. Parang hindi na siya na-excite na uuwi siya ng galing trabaho,
makikita niya ako, hahalikan niya ako. Parang iba na po. Pati yung kwentuhan ninyo. Kumusta ba ang buong maghapon mo sa trabaho mo? Kung di man sa trabaho, alam mo, meron akong plano para sa atin dalawa. Nawala yung mga ganun. Ako lang po yung parang gumagawa ng effort, Kuya Poy. Ako po yung unang nagdadamove ganun. Dumadamove. Tapos siya, wala. Honga na lang. Ganun na lang. Opo. May time po parang siguro nasa mood niya or yun po, may time po na minsan magiging sweet siya, pero bilang na po, Kuya Poy. Di na katulad ng dati. Okay, eto naman ang susunod kong tanong. Hindi kaya napansin mo yan dahil meron ng mas nagbibigay sa'yo ng atensyon sa katauhan naman ni Joyce na katrabaho mo? Hindi naman po, Kuya Poy, kasi nung nakilala ko naman po siya, si Joyce po, hindi naman po ganun agad eh. Yung parang lang kami, may circle of friends kami. Na pareha. Then, opo. Tapos, yun, usap-usap, kinakausap niya lang ako ngayon. So, parang kinukwento ko sa kanila yung mga naramdaman ko, ganun. So, parang siya yung nag-approach na, parang siya yung umano sa akin na lahat ng nung mga tanong ko, parang siya yung umaano sa akin. Alam mo yun, kino-comfort niya ako. Kino-comfort ka. Yung mga dapat yung pinag-uusapan nitong si Leo ay si Joyce ang kahit papaano nakakausap mo. Nakakausap ko. Pero ito na itatanong ko lang sa'yo, no? Nung nakilala mo ba si Joyce, tsaka mo lang napansin ang mga pagbabago naman doon sa live-in partner mo na si Leo, o bago mo pa nakilala itong si Joyce, ganun na talaga si Leo? Bago po. Mga 2 buwan. Mga 2 buwan, bago ka naging close. Bago po. Dito kay Joy. So meron ka na, kasi iba yung klase, no? Nililinaw lang natin dito, mga kapatid. Yung iba, dahil nga meron ng mas somebody treats you better than your partner, tsaka mo lang maikukumpara na, ay, mas sweet siya, ay, mas mabait siya, mas caring siya para sa akin, yun na. Nag-umpisa nang maikumpara yung partner mo. Meron palang intention sa yun. Kaya ako tinatanong kung ano yung nauna, yung bang pagbabago ni Leo o yung pagdating nitong si Joyce. So medyo magkahiwalay naman. Magkahiwalay naman po. Nandyan na yung issue. Nandyan na yung issue mo kay Leo na para nagbago siya bago mo nakilala itong si Joyce. At lalong pa ngayong na-highlight dahil nga siya ang tumatayong nakakausap mo sa mga panahon na gusto mo na makakausap as a partner. Pero ito nga, hanggang usap lang ba ang pinag-uusapan din natin dito, Barbie, o meron ng mas malalim pa nangyayari sa inyo ni Joyce? Bali, Kuya Poy, yung kami po, lumalabas na po kami na 2 lang po kami. Pero yung parang mga date po, ganun po. Nagde-date na po kami. Kasi parang, po ako kasi syempre babae po ako, Kuya Poy. Gusto ko maramdaman na yung sweetness, yung mga ganon, yung pagmamahal, yung lambing, na si Joyce po yung parang nagbigay sa akin na tuwing lalabas kami, yayayain niya akong manood ng sine, ganyan. Yung lahat po, parang siya po yung, kung hindi lang sana siya parang siya yung lalaki na hinahanap ko, parang ganun. Siya yung lalaki na hinahanap mo, ayan ha. Opo, na hinahanap ko kay Leo po. Kay Leo. Oo, na dati, ganun naman si Leo sa'yo. Tama? Sinabi mo na ba yan kay Leo? Sinabihan ko. Alam mo, minsan kasi yung mga partner natin nga, dahil nga sa live-in partner na kayo, no, yung iba nga mag-aasawa na. Tapos nakikita, parang nagbabago ka, ganyan. Masyado ka na yata nagiging, minsan alam mo, kailangan paalalahanan din sila, kailangan na hilahin din. Uy, i-date mo naman ako. Yung mga hindi pa birong sabi mo, i-date mo naman ako, nood tayo ng sine. Ayan, dali mo naman ako dun sa pinagdadalan sa akin dati. Tigin na. Dapat ganun din minsan Ginawa mo na ba yung kay Leo? Nagawa ko na yun, Kuya Paul. Anong ginawa niya? Wala talaga? Pagod daw po siya. Pagod. Dun sa mga araw na hindi siya pagod, dun mo tsempuhan? Hindi rin.
Bali, nung hindi naman po siya pagod, may lakad naman po ako. May lakad ka naman. Hindi magtagpo ang schedule. O yan, problema nga talaga yan. Pero alam mo, regardless kung miyembro ng LGBTQIA+ community itong si Joyce or hindi, cheating is a choice. You are cheating. So, ano ang do you think you're better than your partner, live-in partner na si Leo kahit pa nga kulang siya? Kaya nga sinasabi ko sa iyo kanina, 'di ba? Punan mo yung mga pagkukulang niya. Medyo tumatamlay yung feeling mo na pagmamahal niya sa iyo, hilahin mo siya. Lambingin mo naman ako. Or kapag very intimate kayo, landiin mo naman ako. Kung ayaw mo, ako ang gagawa niyan sa iyo. Yung mga ganun na bagay. Sinubukan mo na ba lahat? Opo, Kuya Poy. Pero, kaya naman po siguro, Kuya Poy, kung ipupush ko po talaga. Mm-hmm. Kaso po, Kuya Poy, parang naawa naman po kay Joy. Bakit ka naawa? Parang, syempre po, kung magiging okay po kami ni Leo, so parang may iwan ko siya sa ere, ganun. Yes. So, kasi so far, magaganda yung mga memories mo na nabibuild mo kay Joyce na dapat ay binibuild mo with Leo. Opo. Paano naman si Leo? Kay Leo, hindi ka maawa kapag iniwan mo na siya. Yun nga po, Kuya Poy. Ganun ba yun? Parang nahihirapan po ako talaga. Oo. Ayoko pong masaktan si Joyce. At the same time, ayoko rin pong iwan si Leo. Ayan. Kasi alam ko naman pong may chance pa po may pa po kami. Alam ko naman po na mahal niya po ako. Yun. Dun ko na kukunin yung isasagot at ipapayo ko sa'yo, no? Yung sabi mo, alam mo naman na may chance pa, tigilan mo na yang si Joyce. Kahit pa nga magaganda yung mga feeling mo, ay nabubuo ninyong mga memories ni Joyce. 'Di ba? You put a stop sa ganyan. Cheating is cheating. There's no way around it. Yan yun. Dinadaya mo, niloloko mo itong si Leo na feeling mo ay tumatamlay sa kanyang pagmamahal samantalang ikaw, nakaramdam ka lang ng pagtamlay, ayan na. Meron ka ng dinedate na iba. Hindi maganda yan, Barbie. Okay? Hindi pwedeng excuse sa mga katulad mo kasi sinasabi nila, tibo ba itong si Joyce? Opo. Tibo naman. Hindi naman ako mabubuntis. Yung ganong kabababaw na mga dahilan, hindi yun Cheating is cheating. Niloloko mo pa rin yung partner mo. Miyembro siya ng LGBTQIA+ community o siya ay straight o siya ay kapwa mo rin na kung paano niya i-define ang sarili niya. May niloloko ka pa rin na partner. Mas maigi pa, iwanan mo muna si Leo and then you start dating another partner kung gusto mo. Pero kung ganyan na merong kasabay itong si Leo, that's unfair. Kahit pa nga anong mga reklamo mo doon sa partner mo. Tama po. Tama naman talaga yon. Pero ikaw, ano ang desisyon mo? Bali, kakausapin ko na lang po si Joy. Na itigil na po namin. At dumistansya ka na. Dumistansya ka na. Mas malaking gulo kapag ganyan na nakikipag walang pinagkaiba kung lalaki man ang ipinalit mo or isinasabay mo dito kay Leo o tomboy. Sabi mo nga na katulad ni Joyce, walang pinagkaiba, may isinasabay ka pa rin sa kanila. Nga lang, merong mga kalalakihan na mas naiinsulto at para bang mas tumitindi yung galit kapag pagka miyembro pa ng LGBTQIA+ yung ipapalit mo sa kanila. Nag-iiba yung gigil. Okay? Meron tayong mga nakausap na ganyan. Pagpalit mo na ako sa lalaki, wag lang doon lang rin sa kauri mo. May ganyan kasi yung pananaw nila, no? And we respect that. Hindi natin makokontrol yun papaano kung ganong klase si Leo? Malaking gulo yan. Gulo na nga, lumaki pa ng dahil dun sa dahilan.
Okay? Eto, kausapin lamang muna natin, ano, si Cha ng Bulacan, o kababayan mo rin, o meron yata siyang gustong sabihin sa'yo, may maipapayo. Barbie, ha? O, Cha, magandang tanghali sa'yo. Cha? Hello? Hello, Cha. Hello po. Ano ba ang gusto mo maipayo o sabihin dito sa kwentong binahagi sa atin ngayon ni Barbie? Ang gusto ko lang sabihin, mali yung part niya na yon na nagkagusto siya sa isang girl, tapos may jowa siya. So feeling ko, na lang, kausapin niya na lang yung lalaki kung hindi niya naman na talaga gusto, kaysa nag-cheat lang siya na nag-cheat, diba? Ayan. Cheating pa rin yun, di ba? Kahit ano pang paliwanag natin. Panloloko yun. Okay. Yun lang ba, Cha? Yes po. Oh, maraming salamat, Cha, ha? Thank you. Bukas ulit magkasama tayo sa ating programa, Ted Farlon at DJ Chacha. Dito sa Radyo 5 True FM. Hindi pala, ibang Cha pala to, Cha? Cha? Wala na si Cha. Ay, nandyan pa si Cha. Barbie, maraming salamat, Cha. Thank you po. Yun. O, si Barbie. O, narinig mo yon, Barbie, mula sa paningin din ng isang kapwa mo babae. Ayan, si Sakura Hamito, sabi niya, hindi naman dahilan yun. Kung nagkulang ka, kung nakukulangan ka, maghahanap ka na ng iba. Kung mahal ka talaga, mahal ka, magtitiwala ka. Tanggapin mo yung kakulangan niya, maiintindihan mo yan. O kaya nga, punan mo yung pagkukulang ng ka-live-in partner mo. Ha, Barbie? Kulang siya sa init ng pagmamahal, you provide it. Di ba, meron kang time na makipag-date sa kay Joyce Meron kang time na manood ng sine na kasama siya. Doon ka. Doon ka kay Leo, ganyan-ganyan. Kung ayaw man niya, kahit matutulog siya sa sinihan, sige lang, hawakan mo yung kamay niya. O kung kamay lang ang gusto mong hawakan, pwede rin naman yung hita niya. O kapag medyo giniginaw ka na, yung likod. Pagkapagod na sa likod, di sa harap, sa bandang dibdib. Ang yakap. Yung yakap natin. Ayan, sabi naman ni Andeng Bongo, Kuya Poy, yung ibang lalaki, ganun ang pananaw. Mostly sa mga lalaki, ipagpapalit sila sa ibang lalaki. Okay lang pala sa kanila na ipagpalit sa ibang lalaki, wag lang doon sa kabaro ng babae din. Ha? Okay. Sino to? Marami mga mga komento, marami ring mga payo na para sa iyo naman talaga, Barbie. Kaya sa ngayon nga, kausapin mo na muna. Alam mo, sa ngayon ang mas dapat mong kausapin si Leo. Ha? Barbie, si Leo ang kausapin mo at siya yung hilahin mo pabalik doon sa mainit na relationship na meron kayo. Si Joyce, alam niya rin yung pinasok niyang yan i-distansya mo na yung sarili mo, okay? Opo. Sige. Maraming salamat po.